Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Isang magandang buhay para sa ating lahat. Kumusta mga bata? Handa na ba kayong matutong muli? Kung handa na kayo, simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw ay may kinalaman sa EPP 5, Agriculture and Fishery Arts, Milk-Based, Week 5. At ito ay may pamagat na Pag-aalaga ng Hayop. Muli ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro sa araling ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Mayroon ka bang alagang hayop? Ano-ano ang pakinabang ng inyong mag-anak sa inyong mga alagang hayop? Ang pag-aalaga ng hayop ay isang makabuluhang libangan ng mga mag-anak na nakatutugon sa kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain. Bukod pa rito, ang mga produkto tulad ng itlog, karne at balahibo o balat ng hayop ay maaari ring mapagkakitaan. Maraming uri ng hayop ang maaaring alagaan sa sariling bakuran na naaayon sa uri ng lugar na inyong tinitirhan. Halimbawa na lang ay ang mga nasa larawan. Matapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahan na kaya mong ipaliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Matukoy ang mga hayop na maaaring alagaan gaya ng manok, pato, itik, o tilapia at makagawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Narito ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Una, napagkukunan ito ng pagkain tulad ng karne at itlog. Ikalawa, nakapagpapaunlad sa kabuhayan ng mag-anak dahil nagbibigay ng dagdag na kita. Ikatlo, nagdudulot ng kasiyahan sa pamilya at nagsisilbing libangan ng mag-anak. Ikaapat, natutulungan ang problema ng bansa sa kasalatan ng pagkain at kawalan ng hanapbuhay ng tao. Ikalima, magandang kasanayan sa bata dahil nagkakaroon siya ng tiwala sa sarili at nagiging responsable at maaalalahanin. Ika-anim, nakatutulong sa mga gastusin ng pamilya. Ikapito, ang dumi ng mga hayop ay mabisang pampataba ng halaman, ginagawang organikong pataba ang mga ito. Narito naman ang mga hayop na maaari nating alagaan. Una ay ang manok. Madaling mag-alaga ng manok kahit sa maliliit na lugar. Maaaring mais at palay lamang ang pagkain ng mga ito. Kung maluwag ang bakuran, naghahanap din ito ng mga uod sa lupa o sa damuhan. May piling mga manok na kailangan ng wastong paraan ng pag-aalaga upang maparami at makapagbigay ng karne at sariwang mga itlog. Halimbawa ng mga uri ng manok na maaaring alagaan ay Lancaster, New Hampshire, White Leghorn, at Plymouth. Ang ikalawa naman ay kalapati.
Nabubuhay ang kalapati kahit saang lugar at sa kahit anong klima. Kailangan mataas ang bahay ng kalapati upang ligtas sa daga, pusa at ahas. White kings, red cornians at giant homer ay mga uri ng kalapati na inaalagaan dito sa Pilipinas. Pagkaraan ng 25 hanggang 30 araw, maaari nang ipagbili ang squab o batang kalapati. Maaaring pakainin ang alagang kalapati ng munggo, sorghum, palay, mumo ng tinapay, sunflower, giniling na mais at giniling na pritong mani. Ang ikatlo naman ay pugo. Tulad ng ibang hayop, ang karne at itlog ng pugo ay maaaring kainin. Ang dumi at balahibo nito ay mahusay na napagkukunan ng pataba o organikong abono. Magandang alagaan ang lahing Japanese Seatel na nagsisimula pa lamang dahil mahusay itong mangitlog at malaman pa. Ang ikaapat naman ay itik. Isang magandang pagkakakitaan ang pag-aalaga ng itik sa likod ng bakuran ng tahanan dahil sa malaki ang nagagawang tulong nito sa pamilya. Marami ang produktong makukuha dito tulad ng balot, penoy at pulang itlog o itlog na maalat. Ang panglima naman ay isda. Ang pag-aalaga ng isda ay madaling gawin. Kailangan lamang ang isang lugar na may sukat na 4 na metro ang lapad, 5 metro ang haba, at isa ay kalahating metro ang lalim. Narito naman ang mga kasangkapan o kagamitan sa pag-aalaga ng mga hayop. Una ay kulungan. Ang mga alagang hayop ay nangangailangan ng malinis na tahanan na may maayos na bubong at sahig. Ito ay dapat may lagusan ng tubig at dumi upang hindi bumaho. Ang sahig ay dapat palaging tuyo at hindi nagpuputik. Ikalawa ay ang pagkain. Kailangan ng malinis at masustansyang pagkain para sa mga alagang hayop. Iwasan ang pagpapakain ng bulok na pagkain upang hindi magkasakit ang mga alagang hayop. Ang broiler feeds ay para sa mga manok na pangkarne. Ang hog mash ay para sa baboy at pre-starter ay para sa maliliit na hayop. Ang pangatlo ay panustos ng tubig. Ang pagbibigay ng malinis na tubig o inumin ng mga hayop ay napakahalaga upang hindi magkasakit at magkaroon ng parasitiko. Kailangan din ang maraming tubig sa paglilinis ng kulungan at mga gamit sa pag-aalaga. Ikaapat ay ang tapunan ng dumi. Linisin ang dumi ng alagang hayop araw-araw. Gumawa ng isang imbakan o hukay na para sa mga dumi upang hindi mangamoy at makaperwisyo ng mga kapitbahay. Siguraduhin ito ay may takip upang hindi langawin at pagmulan ng kahit anumang sakit. Ikalima ay gamot at bitamina. Upang malusog na lumaki ang mga alaga at makapagdulot ng maayos na karne o itlog. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Iwasto ang pagkakasulat ng mga hayop na maaaring alagaan sa bahay o bakuran sa bawat bilang sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik ng bawat salita. Gawing gabay ang mga kahulugan ng mga salitang ito at isulat ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Tulad ng ibang hayop, ang karne at itlog ng pugo ay maaaring kainin.
Ang dumi at balahibo nito ay mahusay na napagkukunan ng pataba o organikong abono. Ano kaya ito? Ang tamang sagot, pugo. Number 2, marami ang produktong makukuha dito tulad ng balot, penoy at pulang itlog o itlog na maalat. Ano ito? Ang tamang sagot, itik. Number 3, napakainam mag-alaga ng hayop na ito dahil nagbibigay ito ng karne at itlog. Ang mga balahibo ng hayop na may 2 paa at pakpak. Ano kaya ito? Ang tamang sagot, manok. Number 4. Ang hayop na ito ay may kulungan na mataas para hindi maabot ng mga daga, pusa at ahas. Ano kaya ito? Ang tamang sagot, kalapati. Number 5, ito ay uri ng isda na mabilis lumaki at maaari ng anihin sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ano kaya ito? Ang tamang sagot, tilapia. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, gamit ang sagutang papel, unawain ang mga sumusunod na tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang pag-aalaga ng isda ay nakatutulong sa ating katawan sapagkat blank. A. Nagkakaroon ng bitamina ang ating katawan. B. Ito ay sapat na panlaban sa lahat ng sakit. C. Nagbibigay ito ng protina sa atin. At D. May sakit na dala ang pagkain ng isda. Ang tamang sagot, letrang C. Nagbibigay ito ng protina sa ating katawan. Number 2. Ang mga sumusunod ay kahalagahan ng pagkakaroon ng tirahan ng ating alagang hayop maliban sa isa. A. Maging ligtas sa init, ulan at malakas na hangin. B. Hindi magkasakit. C. Hindi magsisiksikan. Or D. Madaling katayin. Ang tamang sagot, letrang D. Madaling katayin. Number 3. Kapaki-pakinabang ang pag-aalaga ng itik at bibi sapagkat blank. A. Nagbibigay ng karne at itlog. B. Nakasasama sa kalusugan. C. Nakalilikha ng ingay sa komunidad. At D. Nakadadagdag sa gastusin ng pamilya. At ang tamang sagot ay A. Nagbibigay ito ng karne at itlog. Number 4. Si Jay Ward ay may alagang manok sa likod bahay nila. Ano ang kabutihang dulot nito sa kanyang pamilya? A. Nakapagbibigay ng pagkain at dagdag kita sa pamilya. B. Nakapagdulot ng kalat sa bakuran. C. Nakalilikha ng ingay sa komunidad. At D. Nakakapagpalaki ng gastusin sa bahay. Ang tamang sagot, letrang A. Nakapagbibigay ng pagkain at dagdag kita sa pamilya. Number 5. Ang pag-aalaga ng isda ay mahalaga dahil A. Nagdudulot ito ng polusyon sa anyong tubig. B. Nagpapaunlad nito ang utang ng mangingisda. C. Nagbibigay ito ng problema sa pamilya. O D. Natutugunan ang pangangailangan ng pamilya sa pagkain. Ang tamang sagot ay letrang
D. Natutugunan ang pangangailangan ng pamilya sa bawat pagkain. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, nagkaroon ng seminar sa inyong barangay ukol sa paghahayupan. Nahimok ang iyong tatay na dumalo ngunit hindi niya natapos ang seminar dahil sa kanyang trabaho. Gayunpaman, nabigyan pa rin siya ng 2 inahing manok na aalagaan ng maayos sa inyong bakuran. Gumawa ka ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ninyong ihanda sa pag-aalaga ng 2 inahing manok. Sagutin naman natin ang mga tanong. Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan ka makatutulong sa inyong tatay sa pagsasapamilihan ng inyong alagang manok? Maaaring sagot, makakatulong ako sa aking ama sa pagsasapamilihan ng mga alagang manok sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga ito at paglilinis ng kanilang mga dumi sa bakuran. Ikalawang tanong, itala ang mga ginastos sa pag-aalaga ng manok at maaaring kinita mo mula dito. Dito naman, maaari mong itala ang mga gastusin. Maaari kang magtanong sa mga nakakatanda sa iyo tungkol dito. At dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP 5. Binabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa mga tanong. Muli, ito ay EPP 5, Agriculture and Fishery Arts, Week 5, Milk-Based. At ito ay may pamagat na pag-aalaga ng hayop. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro sa araling ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!